Isang hamak na tagapagluto lang ako. Ngunit sa isang gabi, ang kuwentas na tanging alaala ng aking pagkaulila ang naging susi sa isang marangyang impyerno. Habang nilalasap nila ang aking mga luto, ninanakaw naman nila ang aking pagkatao. Bakit kailangang ang sarili mong dugo ang siyang magbaon sa iyo sa dusa? Sa gitna ng rangya at panlilinlang, mahahanap ko pa ba ang tunay kong pangalan o mananatili akong isang anino ng nakaraan? Sino nga ba talaga ako sa likod ng tilon ng mga Villarama? Huwag mong dungisan ang sahig ng pamamahay na ito ng iyong mga yapak na amoy putik, Lulu. Isang hamak na tagapagluto ka lang na walang pinagmulang apelido. Kaya huwag kang umasta na parang may halaga ang bawat patak ng pawis na iniaalay mo rito. You are nothing but a paid help, and your food is as cheap as your existence. Ang mga salitang iyon ni Orlando Villarama ay tila mga laslas ng kutsilyo sa pandinig ni Mary Lou o Lulu para sa mga kasamahan niya sa catering. Nakatayo siya sa gitna ng dambuhalang kusina ng mansyon habang ang kanyang mga kamay na puno ng paltos at bakas ng paso ay mahigpit na nakakapit sa isang tray ng mamahaling porselana. 18 oras na siyang gising, maingat na tinitimplahan ang bawat putahe para sa pagdiriwang ng kaarawan ng matriarka ng mga Villarama, si Doña Carmencita. Ang kanyang likod ay kumakabit na sa hapdi, at ang kanyang mga paa ay tila lulubog na sa pagod. Ngunit sa harap ng mapang-alipustang tingin ni Orlando, nanatili siyang nakayuko. Muling huminga ng malalim si Lulu, nilulunok ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat putahing inihanda niya ay hinaluan niya ng pagmamahal. Ang tanging sangkap na alam niya dahil lumaki siyang salat sa lahat ng bagay sa isang bahay ampunan sa Cebu. Sa kanyang isip, ang pagluluto ay hindi lamang trabaho. Ito ang kanyang paraan upang ipadama sa mundo ang kalinga na hindi niya kailanman naranasan mula sa isang tunay na magulang. Ngunit para sa lalaking nasa harap niya, siya ay isa lamang kasangkapan na pwedeng tapakan at palitan anumang oras. Ramdam ni Lulu ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng tray na kanyang dala ay tila naging doble dahil sa bigat ng kanyang kalooban. Sa bawat hakbang niya patungo sa engrandeng bulwagan, nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ipinipiit sa kanyang mga mata. Sa kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang maruming apron ay ang kanyang tanging kayamanan. Ang kuwintas na rubing hugis, sampaguwitan na palagi niyang hinahawakan, tuwing pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Nagsimimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal sa bulwagan. Ang bango ng kanyang nilutong putahe ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Habang inilalatag ni Lulu ang mga pagkain sa mesa, naramdaman niya ang presensya ng isang matandang babae na dahan-dahang lumalapit. Si Doña Carmencita yon, ang reyna ng tahanang ito, na ang mukha ay bakas ang lumbay sa kabila ng kanyang marangyang kasuotan. Isang pagkakamali ang nangyari. Sa pagmamadali ni Lulu na umiwas sa daan ni Orlando na tila sinusundan siya ng tingin, nasagi niya ang dulo ng mahabang telon. Ang tray na hawak niya ay tumagilid, at ang tunog ng nabasag na porselana ay pumutok sa katahimikan ng silid. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na marmol ay ang pagkaputol ng tali ng kanyang apron. Doon, sa gitna ng lahat, ay kumawala ang kuwintas na ruby na kuminang sa ilalim ng mga dambuhalalang chandelier. Tumigil ang mundo para kay Doña Carmencita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo. Dahan-dahan niyang itinuro ang kuwintas na nasa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot at pag-asa. Sa kabilang banda, ang mukha ni Orlando ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang hitsura ng matinding pagkabalisa. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting habang nakatingin sa kapatid na akala niya
ay matagal ng kinalimutan ng panahon. Saan nga ba nagsisimula ang halaga ng isang tao? Sa pangalan bang nakatatak sa ginto? O sa pusong pilit na kumakapit sa isang alaala na tila isang aninong hindi mahanap sa dilim? Dahan-dahang itinaas ni Lulu ang kanyang paningin. Sinalubong ang mga mata ng matandang babae na ngayon ay puno na ng luha. Sino ka? Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Ang paos na tanong ni Doña Carmencita na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bago pa man makasagot si Lulu, mabilis na humakbang si Orlando at hinablot ang braso ng dalaga. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Magnanakaw ka! Saan mo ninakaw ang alahas na ito? Ang sigaw ni Orlando na yumanig sa buong bulwagan. Bitawan mo ang iyong maduming kamay sa alahas na yan. Hindi mo ba alam na ang bawat butil ng batong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa buong buhay mo? Ang boses ni Orlando ay tila kulog na dumurog sa huling hibla ng dignidad ni Lulu. Nakaluhod pa rin ang dalaga sa malamig na sahig. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa mga basag na piraso ng porselana na nagsisimulang bumaon sa kanyang balat. Ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay. Mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ipinupukol sa kanya sa harap ng mga taong ang tingin sa kanya ay isang dumi na dapat walisin. Sa loob ng halos 3 dekada, ang kwintas na yon ang tanging nagpapaalala kay Lulu na siya ay tao, na siya ay minahal ng kung sino man, bago siya iniwan sa pintuan ng kumbento. Ngayon, ang kanyang tanging kayamanan ay tinatawag na nakaw sa harap ng kanyang sariling ina. Ang ina na hindi man lang siya makilala. Dahan-dahang itinaas ni Doña Carmencita ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na inaabot ang rubing kumikinang sa sahig. Orlando, bitawan mo ang bata. Ang kwintas na yan. Yan ang disenyo ng sampagita na ipinagawa ko para kay Amara. Hindi ako maaring magkamali. Ang bawat talulot, ang kulay ng dugo ng ruby, mabilis na hinarang ni Orlando ang kanyang ina. Ang kanyang muka ay nagbalat kayo ng pag-aalala, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapanganib. Mommy, please, huwag kayong magpadala sa emosyon nyo. Look at her. She's just a catering staff. Maraming ganyang klaseng alahas sa bangketa. Mga peking kopya para lokohin ang mga tulad nyo na naghahanap ng pag-asa. Sinadya niya itong isuot para makuha ang atensyon nyo. This is a scam, Mommy. Isang malaking panlilinlang. Naramdaman ni Lulu ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung sino ang mga Villarama bago ang gabing ito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Tumingin siya kay Doña Carmencita. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa kahit katiting na paniniwala. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa muka ng matandang babae. Ang lason ng mga salita ni Orlando ay nagsisimulang gumapang sa isipan ni Carmencita. Ang pag-asa sa mga mata ng matanda ay unti-unting napalitan ng takot at kalituhan. Iyon ang pinakamasakit na bahagi para kay Lulu. Ang makitang ang kanyang sariling ina ay tila tinatanggihan siya dahil sa mga kasinungalingan ng taong dapat sana ay kanyang kapatid. Guardia! Ilabas ang babaeng ito! Ang utos ni Orlando. Dalhin siya sa opisina at tawagan ng pulis. Siguraduhin niyo na hindi siya makakatakas hanggang hindi niya inaamin kung saan niya nakuha ang imitasyong ito. Habang pilit na itinatayo si Lulu ng mga lalaking nakauniporme, muling nahulog ang kanyang paningin sa kwintas na ngayon ay hawak na ni Orlando. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hangin. Tila inaabot ang kanyang nakaraan na muling ninanakaw sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, isang lalaki na may malalim na mga mata at maayos na kasuotan ang tahimik na nagmamasid. Si Rafael yon.
Nakita niya ang bawat patak ng dugo sa kamay ni Lulu at nakita niya ang takot na pilit itinatago ni Orlando sa likod ng kanyang galit. Bago tuluyang mailabas si Lulu sa bulwagan, lumapit sa kanya si Orlando at bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na sapat lang para sa kanilang dalawa. Kung akala mo ay makakapasok ka sa pamilyang ito gamit ang basurang yan, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko na ang susunod na hantungan mo ay hindi ang mansyong ito, kundi ang kalsada kung saan ka nararapat. Naiwang nakatayo si Doña Carmencita sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba may bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nawala? Bakit ba ang katotohanan ay tila isang anino na lalong lumalayo kapag pilit mo itong hinahawakan? At sa gitna ng lahat ng rangyang ito, sino nga ba ang tunay na magnanakaw? Ang taong walang pangalan o ang taong handang pumatay ng alaala para lamang sa kapangyarihan? Hinatila si Lulu palabas. Ang kanyang mga paa ay dumidisis sa marmol na sahig. Iniiwan ang isang bahagi ng kanyang puso sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw na tila nanunuya sa kanyang pagdurusa. Masyado na yatang mabigat ang mga kamay niyo para sa isang babaeng wala namang laban. Bitawan niya siya. Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit puno ng otoridad na tila nagpatahimik sa ingay ng mga nagbubulungang panauhin. Naramdaman ni Lulu ang pagluwag ng kapit ng mga gwardiya sa kanyang braso. Sa gitna ng kanyang malabong paningin dahil sa luhang hindi matapos-tapos, nakita niya ang isang anino na humarang sa pagitan niya at ni Orlando. Si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga gwardiya, kundi diretsyo sa nag-aapoy na mga mata ni Orlando. Lumapit si Rafael kay Lulu, dahan-dahang yumuko at kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa. Walang pag-aalinlangan niyang binalot ang sugatang kamay ng dalaga na patuloy na dinadaluyan ng dugo mula sa mga piraso ng porselana. Attorney Severino, huwag kang makialam dito. Ang banta ni Orlando. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pigil na galit. This is a family matter. Ang babaeng ito ay isang impostora at magnanakaw. Ginugulo niya ang isip ng mommy ko sa araw ng birthday nito. Hindi agad sumagot si Rafael. Sa halip, marahan niyang itinayo si Lulu. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, naramdaman ni Lulu na hindi siya isang dumi na dapat tapakan. Ang init ng palad ni Rafael sa kanyang siko ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng panghuhusga sa paligid. Bilang abogado ng pamilyang Villarama, tungkulin ko ring siguraduhin na hindi nadudungisan ang pangalan niyo ng mga maling paratang at marahas na pagtrato. Mahinahong tugon ni Rafael habang iniaayos ang pagkakatayo ni Lulu. Kung may kasalanan ang babaeng ito, dumaan tayo sa tamang proseso. Pero ang saktan siya sa harap ng maraming tao? That is not how a Villarama should act, Orlando. Tumingin si Lulu kay Rafael. Nagtataka kung bakit ang isang katulad dito ay handang tumaya para sa kanya. Sino nga ba siya? Isang hamak na tagapagluto na walang pangalan, walang pamilya, at ngayon ay wala na ring dignidad. Ngunit sa mga mata ni Rafael, nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Respeto. Naramdaman ni Lulu ang kanyang puso, na tila unti-unting nabubuhay mula sa pagkakaidlip. Ang bawat tibok nito ay tila nagtatanong kung bakit ang estrangherong ito ang siyang nag-aalaga sa kanyang mga sugat, habang ang taong tinawag ni Doña Carmencita na anak ay siya namang nagnanais na durugin siya. Dadalhin ko siya sa ospital para sa kanyang mga sugat, wika ni Rafael habang iginigiya si Lulu palabas ng mansyon. At tungkol sa kwintas, huwag mong kakalimutan, Orlando, na ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan, gaano mo man ito pilitin na ibaon. Habang naglalakad palabas ng dambuhalang pinto ng mansyon, naramdaman ni Lulu ang malamig na hangin ng gabi. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita si Doña Carmencita na nakatayo sa malayo. Ang muka ay tila isang estatwa ng kalungkutan. Gusto niyang sumigaw, "Nay, ako ito!" Ngunit ang kanyang boses ay nananatiling bilanggo
ng kanyang sariling pagdududa. Sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Lulu at ang banayad na pag-ikot ng gulong sa kalsada. Tiningnan ni Lulu ang kanyang kamay na nakabalot sa puting panyo ni Rafael na ngayon ay may bahid na ng pulang dugo. "Bakit niyo po ako tinutulungan?" Ang pabulong na tanong ni Lulu. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Hindi lumingon si Rafael, ngunit ang kanyang mga daliri sa manibela ay humigpit ng kaunti. "Dahil nakita ko ang takot sa mga mata ni Orlando, at nakita ko ang katotohanan sa mga mata mo. Ang isang magnanakaw ay hindi titingin sa kwintas na yon na tila ba yon ang kanyang huling hininga?" Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon, galit na hinagis ni Orlando ang kanyang baso ng alak sa dingding. Ang bawat piraso nito ay nagkalat, tila ang kanyang mga plano na nagsisimulang magkaroon ng lamat. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Siguraduhin niyo na hindi makakarating ang babaeng yon sa kanyang pupuntahan. At ang abogadong yon, kailangan nating humanap ng paraan para patahimikin siya. Bakit ba ang kabutihan ay palaging sinusubok ng kadiliman? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, mapuprotektahan niya ba ni Rafael ang isang babaeng tanging alaala lamang ang hawak? O magiging mitsa lamang ito ng mas malaking panganib? Napatitig si Lulu sa labas ng bintana, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga bituing hindi niya maabot. Hindi niya alam na sa dilim ng kalsadang tinatahak nila, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tapusin ang kwentong hindi pa man lang nagsisimula. Akala ko ay ligtas na ako sa dilim, ngunit mas matindi pala ang liyab na naghihintay sa akin sa pag-uwi. Nakatitig si Lulu sa puting panyo ni Rafael na ngayon ay nakasampay sa kanyang maliit na mesa sa sampalok. Ang kanyang silid ay maliit, gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang kaharian. Dito niya itinatabi ang bawat sentimo na kanyang pinaghirapan para ipadala sa Cebu. Dito niya kinakausap ang kanyang sarili tuwing gabi, sinasabing balang araw. Malalaman din niya kung sino ang kanyang ina. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Rafael na humahalo sa amoy ng kanyang gamot sa sugat ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang isipan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Hindi ng ingay, kundi ng isang kakaibang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga binti. Naamoy ni Lulu ang masangsang na usok. Sa pagitan ng mga siwang ng kanyang dingding, nakita niya ang isang kulay kahel na liwanag na mabilis na lumalaki. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy ay tila mga hiyaw ng kanyang mga pangarap na unti-unting nilalamon ng apoy. "Sunog! May sunog!" Ang sigaw ng kanyang mga kapitbahay. Mabilis na tumayo si Lulu kahit masakit ang kanyang mga paa. Ang kanyang unang naisip ay ang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang higaan. Ang kahon na naglalaman ng mga lumang litrato niya sa bahay ampunan at ang listahan ng mga batang kailangan niyang tulungan sa Cebu. Ngunit bago pa niya maabot ang ilalim ng kama, isang dambuhalang liyab ang humarang sa kanya. Ang init ay tila sampal na nagpapahina sa kanyang tuhod. Naramdaman ni Lulu ang kanyang paningin na nagdidilim dahil sa kapal ng usok. Ang bawat paghinga niya ay tila paglunok ng mga nagbabagang uling. Sa gitna ng kanyang takot, wala siyang ibang natawag, kundi ang isang pangalan na kailanman ay hindi pa niya nasasabi ng malakas. "Inay, Inay, tulungan niyo po ako." Biglang bumukas ang kanyang pintuan nang may malakas na puwersya. Sa gitna ng makapal na usok, isang figura ang mabilis na lumapit sa kanya. Hindi na nag-isip si Lulu nang maramdaman niya ang matitipunong braso na binuhat siya mula sa sahig. Ang init ng katawan ng lalaking ito ay mas naramdaman niya kaysa sa init ng apoy sa paligid. "Kumapit ka sa akin, Lulu. Huwag kang bibitaw." Ang boses ni Rafael, na punong-puno ng kaba at determinasyon. Ibinuhat siya ni Rafael, palabas ng nasusunog ng gusali. Ang bawat hakbang nito ay tila pakikipagpatentero sa kamatayan.
Habang papalayo sila, narinig ni Lulu ang huling pagbagsak ng bubungan ng kanyang tinitirhan. Ang kanyang maliit na mundo, ang kanyang mga ipon, ang kanyang mga alaala, lahat ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Ibinaba siya ni Rafael sa kabilang bahagi ng kalsada, malayo sa mga nagtatakbuhang bumbero at naghihiyawang mga tao. Nakaluhod si Lulu sa semento, habang pinapanood ang kanyang bahay na nilalamon ng dambuhalang apoy. Ang tanging natira sa kanya ay ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg at ang puting panyo ni Rafael na mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Wala na ang lahat, Rafael. Ang hikbi ni Lulu na tila ba ang kanyang kaluluwa ay kasamang nasunog doon. Ang perang ipapadala ko sa Cebu. Ang mga alaala ko? Bakit kailangang mangyari ito? Hindi sumagot si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Sa madilim na sulok ng iskinita, nakita niya ang isang lalaking mabilis na sumakay sa isang sasakyang pamilyar sa kanya. Isang sasakyan na pagmamay-ari ng mga Villarama. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang balikat ni Lulu. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din sa galit. Hindi ito aksidente, Lulu. Sinadya ito. Gusto ka nilang burahin sa mundong ito dahil natatakot sila sa kung sino ka talaga. Napaanghat ang tingin ni Lulu kay Rafael. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding pag-aalinlangan. Bakit siya? Ano ang meron sa kanya na sapat na dahilan para sunugin ang kanyang buhay? Saan ako pupunta? Wala na akong matutuluyan. Ang paos na tanong ni Lulu. Tumingin si Rafael sa naglalagablab na apoy bago muling ibinalik ang tingin sa dalaga. Dadalhin kita sa isang lugar na hindi nila alam. Pero tandaan mo ito, Lulu. Ang apoy ay maaaring sumunob ng kahoy, pero hindi nito kayang tunawin ang katotohanan. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa nasusunog na sampalok, hindi alam ni Lulu na sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Orlando sa kanyang marangyang opisina, umiinom ng alak habang hinihintay ang balitang tapos na ang kanyang problema. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Orlando. Ang isang sampagwita ay mas lalong bumabango kapag dinudurog, at ang isang pusong sinubok ng apoy ay mas lalong nagiging matatag. Bakit ba kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang pilit na inaagawan? At sa gitna ng pag-iisa ni Lulu, ang misteryosong abogado ba ang magiging kanyang tagapagligtas? O isa lamang itong mas malalim na bitag na inihanda ng tadhana? Naiwang nakatitig si Lulu sa kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan, habang sa kanyang likuran, ang liwanag ng apoy ay unti-unting naglalaho. Iniiwan siya sa gitna ng isang madilim at hindi tiyak na bukas. Sa wakas, Mami, wala na ang iyong lumbay. Ang anak mong matagal lang nawala ay narito na sa harap mo, hindi tulad ng mga nagpapanggap na pulubi sa kalsada. Ang mga salitang ito ni Orlando ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mansyon ng mga Villarama. Ngunit ang mas matinding hapdi ay naramdaman ni Lulu habang nakatitig sa maliit na screen ng telebisyon sa loob ng isang ligtas na bahay na pinagdalhan sa kanya ni Rafael. Ang kanyang mga mata na namamaga pa mula sa usok ng sunog sa sampalok ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na sakit. Doon, sa gitna ng mga kumukutitap na ilaw ng mga kamera ay isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla. Umiiyak sa bisig ni Doña Carmencita. Sino ang babaeng yon? Bakit niya hawak ang mga kamay ng matanda na tila ba doon siya nanggaling? Bakit ang bawat luhang ipinapatak niya ay tila isang perpektong sining na nakakumbinsi sa lahat ng nanonood? Naramdaman ni Lulu ang kanyang dibdib na tila binibigti. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa maramdaman niya ang kirot. Ang bawat buntong hininga ni Doña Carmencita sa telebisyon, ang bawat yakap nito sa babaeng nagangalang Amara, ay tila mga palasong tumatagos sa kailaliman ng kaluluwa ni Lulu. Ang kanyang sariling ina, ang inang na panaginipan niya sa loob ng 30 taon,
ay kasalukuyang yumayakap sa isang kasinungalingan. Lulu, huwag kang tumingin. Isasara ko na ang balita. Ang mahinahong boses ni Rafael na puno ng pag-aalala. Lumapit ang abogado at dahan-dahang kinuha ang remote control, ngunit mabilis na humawak si Lulu sa kanyang braso. Huwag, Rafael. Gusto kong makita. Ang paos na sagot ni Lulu. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Gusto kong makita kung paano nila ninanakaw ang huling piraso ng aking pagkatao. Ang babaeng yan, sino siya? Bakit niya nagagawang yakapin ang inay na parang kanya talaga ito? Tumingin si Rafael kay Lulu at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kakaibang apoy sa mga mata ng dalaga. Hindi na ito ang takot ng isang tagapaglutong biktima ng pang-aapi. Ito ay ang pait ng isang anak na itinaboy ng tadhana at pinalitan ng isang wad. Ang kanyang muka na may bahid pa ng uling mula sa sunog ay naging isang estatwa ng matinding pighati. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang bulwagan ng mga Villarama, nakatayo si Orlando sa likuran ng kanyang ina. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya ang bawat galaw, ang bawat salita na dapat sabihin ng impostorang kinuha niya. Inihanda niya ang lahat. Ang kwento ng paglaki nito sa isang malayong probinsya, ang mga peking dokumento, at ang sining ng pagpapaamo sa isang inang uhaw sa pagmamahal. Mami, tingnan mo ang kanyang mga mata. Hindi ba't ito ang mga matang hinahanap mo sa loob ng 27 taon? Ang pang-uudyok ni Orlando, habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng matanda na tila isang mapagkalingang anak. Napahagulhol si Doña Carmencita. Ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng impostora. Salamat sa Diyos. Salamat at ibinalik ka niya sa akin. Amara, anak ko, huwag mo na uli akong iiwan. Napatakip ng bibig si Lulu sa harap ng telebisyon upang pigilan ang isang malakas na hiyaw ng sakit. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang katotohanan. Bakit ang mundo ay mas pinipili ang isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang pangit at sugatang katotohanan? Bakit ang kanyang dugo, ang kanyang boses, at ang kanyang puso ay hindi sapat para maramdaman ng kanyang ina? Dahan-dahang lumapit si Rafael sa likuran ni Lulu. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na sumasandig sa gumuguho niyang mundo. Naramdaman ni Lulu ang init ng kamay ni Rafael na pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na pangako na sa gitna ng lahat ng ito, hindi siya mag-isa. Lulu, ang isang peking hiyas ay kumikinang lamang sa ilalim ng artipisyal na ilaw, ang bulong ni Rafael sa kanyang pandinig. Ngunit ang isang tunay na ruby, kahit ibaon mo sa putik at sunugin sa apoy, mananatiling ruby. Hahanapin natin ang paraan para mabuksan ang mga mata ng iyong ina. Lumingon si Lulu kay Rafael. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, bumubuo ng mga landas sa kanyang maruming pisingi. Paano, Rafael? Paano ko lalabanan ang isang babaeng may hawak ng lahat ng gusto ng inay? Paano ko babawiin ang isang bagay na sa paningin nila ay kailanman ay hindi naging akin? Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Tila nakikiramay sa pagdadalamhati ng isang tunay na anak. Bakit ba ang pagmamahal ng isang ina ay madaling malinlang ng isang mapagpanggap na anyo? At sa gitna ng tagumpay ni Orlando, meron pa bang puwang para sa isang tagapaglutong na wala na ng lahat? Maliban sa kanyang dugong, hindi kailanman magsisinungaling. Naiwang nakatitig si Lulu sa screen na ngayon ay madilim na. Habang sa kanyang isip ay naglalaban ang galit at ang pagnanais na sumuko na lamang sa madilim na agos ng kanyang kapalaran. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Huwag niya nang palapitin ang baliw na yan dito. Baka kung anong dumi o sakit, ang dalhin yan sa loob ng bakuran natin. Kalagkarin niyo palayo, at kung kailangang saktan para matahuhan, gawin niyo. Basta huwag na magpapakita ang basurang yan sa harap ni Doña Carmencita. Ang boses ni Orlando na nagmumula sa intercom ng dambuhalang gate ay tila mga latay ng pait sa balat ni Lulu.
Nakatayo siya sa labas ng mansyon, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na lalagyan ng pagkaing kanyang inihanda. Isang espesyal na putahe mula sa Cebu na ayon sa mga madre ay paborito niya noong sanggol pa siya. Sa kanyang isip, baka sakaling sa amoy at lasa ng pagkaing ito ay magising ang natutulog na alaala ng kanyang ina. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang marahas na pagtulak ng mga gwardya. Naramdaman ni Lulu ang pagkabaon ng kanyang siko sa magaspang na semento habang ang kanyang daladalang pagkain ay tumapon, humalo sa alikabok at dumi ng kalsada. Ang bawat butil ng kanyang pinaghirapan ay tila mga pangarap na dinudurog sa ilalim ng mga sapatos ng mga lalaking walang pakiramdam. Mula sa malayo, sa kabila ng matatayog na rehas na ginto, nakita ni Lulu ang isang eksena na tuluyang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa harden ng mansyon, nakaupo si Doña Carmencita sa isang tumba-tumba, habang ang impostorang si Amara ay masayang nagsusubo ng prutas sa matanda. Nakita ni Lulu ang ngiti sa mga labi ng kanyang ina. Isang ngiti ng kapayapaan at kagalakan na tila ba nahanap na nito ang lahat ng kanyang hinahanap. Naramdaman ni Lulu ang isang matinding paninikip sa kaning lalamunan. Isang hapdi na mas matindi pa sa sugat sa kaning siko. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng lamat hanggang sa tuluyan itong mawasak. Paano mo lalabanan ang isang kaligayahan na nakabase sa isang kasinungalingan? Paano mo sasabihing, "Inay, ako ang tunay mong anak," kung ang kanyang mga mata ay bulag na sa katotohanan dahil sa tamis ng panlilinlang? Nanatiling nakaluhod si Lulu sa labas ng gate. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kalsada, sumasabay sa unang bagsak ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng pagkakait sa puwera. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lulu na siya ay muling naging muli ang batang iniwan sa pintuan ng kumbento, isang nilalang na walang puwang sa mundong kanyang kinabibilangan. "Lulu, tumayo ka na riyan. Hindi ito ang paraan para mabawi mo ang buhay mo." Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na ulan. Lumapit ang abogado at dahan-dahang binuhat si Lulu mula sa pagkakaluhod. Hindi tumitingin si Lulu. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa masayang pamilya sa loob ng bakuran na tila isang bawal na paraiso. "Tingnan mo sila, Rafael. Ang saya-saya nila." Ang pabulong na hikbi ni Lulu. Bakit kailangan sa isang kasinungalingan pamahanap ni Inay ang kanyang katahimikan? Hindi ko na yata kaya. Baka mas mabuti pang manatili na lang akong si Lulu na tagapagluto kaysa maging Amara na nagdadala ng gulo sa buhay niya. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip ay iniabot niya kay Lulu ang isang lukot na sobre na bahagyang nabasa ng ulan. Dumating ito kanina mula sa Cebu, sa kumbento ni Sister Mary. Sabi niya, kailangan mo itong mabasa bago ka sumuko. Dahan-dahang kinuha ni Lulu ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na may nanginginig na sulat kamay at isang maliit na piraso ng punit na tela na may burda ng pangalang Amara. Ang bawat salita sa sulat ay tila mga pintig ng kaba sa dibdib ni Lulu. Ayon kay Sister Mary, ang gabi nang iwan siya sa kumbento ay hindi isang gabi ng pag-abandona ng isang ina, kundi isang gabi ng pagtakas mula sa isang panganib. At may isang pangalan na nabanggit sa sulat. Isang saksi na nakakita sa mukha ng lalaking kumuha sa kanya mula sa bisig ng kanyang yaya. Sino siya, Rafael? Sino ang nakakita? Ang tanong ni Lulu. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng lakas. Tumingin si Rafael sa mansyon, bago muling ibinalik ang tingin sa dalaga. Ang saksi ay buhay pa, Lulu. Pero kailangan nating magmadali. Dahil alam din ni Orlando ang tungkol sa kanya. Bakit ba ang tadhana ay palaging nagbibigay ng pag-asa sa oras na ikaw ay handa ng sumuko? At sa gitna ng lihim na itinatago ng kumbento sa Cebu, ano ang mas matimbang? Ang katahimikan ng kasalukuyan
o ang masakit na katotohanan ng nakaraan. Naiwang nakatitig si Lulu sa punit na tela sa kanyang palad, habang sa kabilang panig ng gate, ang impostorang Amara ay lumingon at numiti ng nakakaloko sa kanya. Tila isang babala na ang labanang ito ay nagsisimula pa lamang. Bakit mo pa kailangang balikan ang isang sugat na matagal na nating itinahi? May mga katotohanang mas mabuti pang manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kaysa magdala ng bagong delubyo sa iyong buhay, Amara. Ang boses ni Sister Mary ay tila isang babala na nagmula sa kailaliman ng isang lumang kabaong. Nakatayo si Lulu sa gitna ng maliit at madilim na opisina ng kumbento sa Cebu. Ang kanyang mga paa ay tila dumi-dis-is sa malamig na baldosa na ilang dekada na ang nakalilipas ay naging saksi sa kanyang unang pag-iyak bilang isang ulila. Ang amoy ng lumang papel, insenso at tuyong kahoy ay bumabalot sa kanya, tila isang mahigpit na yakap ng nakaraan na ayaw siyang pakawalan. Dahan-dahang lumapit si Lulu sa isang dambuhalang aparador na gawa sa Nara, kung saan nakatago ang mga talaan ng mga batang dinala roon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang lumang logbook na ang mga pahina ay kulay kape na sa kalumaan. Sa bawat paglipat niya ng pahina, nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Isang pintig na tila naghahanap ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Sister, hindi po ako naghahanap ng dilubyo. Ang paos na sagot ni Lulu, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa mga pangalang nakasulat sa libro. Naghanap po ako ng kapayapaan. Paano ako makakatulog sa gabi kung alam kong ang taong tinatawag kong kuya ang siyang pumatay sa aking pagkatao nung ako'y walang kalaban-laban? Naramdaman ni Lulu ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib nang makita ang petsa. Oktubre 15, 27 taon na ang nakalilipas. Walang pangalan ng magulang, walang tirahan, tanging isang maikling tala. Iniwan ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, may dalang kwintas na ruby. Sa kanyang likuran, nakatayo si Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi sa gitna ng nagbabadyang unos. Lumapit ang abogado at ipinakita sa matandang madre ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Orlando noong ito ay teenager pa lamang na nakuha niya mula sa mga archive ng pamilya Villarama. Sister, tingnan niyo po ang mukhang ito. Ang mahinahong pakiusap ni Rafael. Siya ba ang lalaking nagdala sa batang Amara rito? Siya ba ang kumuha sa kinabukasan ng babaeng ito? Ang matandang madre ay dahan-dahang nagsuot ng kanyang salamin. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay tumitig sa litrato. Biglang nakita ni Lulu ang pagbabago sa mukha ng madre. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa rosaryong nakasabit sa kanyang baywang. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tanging ang tunog ng paghinga ni Lulu ang naririnig, bawat hininga ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay nagdala ng amoy ng dagat ng Cebu. Ngunit para kay Lulu, ito ay amoy ng isang lihim na matagal nang nabubulok. Siya nga, ang pabulong na sagot ni Sister Mary. Ang kanyang boses ay tila isang anino ng nakaraan. Hindi ko makakalimutan ang mga matang yan. Puno ng takot, ngunit puno rin ng isang kakaibang bangis. Sabi niya, ang bata ay anak ng isang katulong na namatay at wala ng ibang matutuluyan. Pero bago siya umalis, nakita ko siyang umiiyak habang tinitingnan ang bata sa huling pagkakataon. Naramdaman ni Lulu ang kanyang tuhod na nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo sa isang lumang bangko. Ang bawat salita ng madre ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang sariling dugo. Paano nagagawang itapon ng isang tao ang kanyang sariling kapatid para lamang sa kapangyarihan? Paano naging kasing lamig ng yelo ang puso ng isang batang Orlando?
Amara, okay ka lang? Ang nag-aalalang tanong ni Rafael habang hinahawakan ang kanyang balikat. Tumingin si Lulu kay Rafael. Ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng isang matinding galit na nag-aapoy sa kanyang kaluluwa. Hindi na ako si Lulu na tagapagluto, Rafael. Ang deklara ni Lulu. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng paninindigan. Mula sa sandaling ito, ako ay si Amara Villarama. At babawiin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin, hindi para sa pera, kundi para sa bawat taon na namuhay ako sa dilim dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit sa labas ng kumbento, sa gitna ng mga naglalakihang puno ng mangga, isang itim na sasakyan ang tahimik na nagmamasid. Ang salamin nito ay nakababa ng kaunti, sapat lamang para makita ang malamig na mga mata ng isang lalaking handang pumatay para mapanatili ang kanyang lihim. Bakit ba ang paghahanap sa katotohanan ay palaging may kasunod na panganib? At sa gitna ng katahimikan ng Cebu, mapoprotektahan nga ba ni Rafael si Amara mula sa mga anino ni Orlando? O magiging huling hantungan na nila ang lugar kung saan nagsimula ang lahat? Naiwang nakatitig si Lulu sa logbook, habang sa kanyang isip ay nabubuo ang isang plano. Isang plano na hindi gagamit ng dahas, kundi gagamit ng katotohanang mas matalas pa sa anumang sandata. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong puso, Amara. Dahil sa dulo ng lahat, ang liwanag na nagmumula sa iyong pagkatao ang tanging bagay na hindi kayang abutin ni Orlando. Ang boses ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng nagngangalit na emosyon ni Lulu o Amara, gaya ng nais na niyang itawag sa kanyang sarili. Nakatayo silang dalawa sa dalampasigan ng Cebu habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa langit. Ang amoy ng alat ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagtatangkang hugasan ang pait na iniwan ng pagtatapat ni Sister Mary sa kumbento. Dahan-dahang lumingon si Amara kay Rafael. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, nakita niya ang muka ng abogado. Ang matatag na panga, ang mga matang puno ng malasakit, at ang bahagyang gulo ng kanyang buhok dahil sa hangin. Sa unang pagkakataon, hindi ang kanyang mga problema ang nakita ni Amara, kundi ang lalaking nanatili sa kanyang tabi nang walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso, na tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa gitna ng hamog. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mas malalim pa sa pasasalamat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang kaba na hindi nakakasakit, kundi nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanyang nanghihinang katawan. Bakit mo ba ginagawa ito, Rafael? Ang pabulong na tanong ni Amara, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naglalaro sa buhangin. Abogado ka ng mga Villarama. Maari mong mawala ang iyong karera, ang iyong pangalan, dahil sa pagtulong sa isang tagapaglutong tulad ko. Humakbang si Rafael palapit sa kanya, sapat na para maramdaman ni Amara ang init ng katawan nito. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng dalaga, isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit kasing tinde ng isang kuryenteng dumaloy sa buong pagkatao ni Amara. Hindi ka lang isang tagapagluto sa paningin ko, Amara. Ang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng katapatan. Nakita ko ang tatag mo sa gitna ng sunog. Nakita ko ang malasakit mo sa mga batang hindi mo naman kaano-ano. Ang karera ay madaling bawiin. Pero ang pagkakataong maprotektahan ang isang babaeng tulad mo, iyon ang hindi ko mapapalampas. Napaawang ang mga labi ni Amara. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw habang nakatitig sa mga RNA ni Rafael. Sa sandaling yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang
ay naging isang napakagandang musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nag-intertwine. Tila isang pangako ng pagkakaisa sa gitna ng banta ng panganib. Rafael, ang tanging nasabi ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang pagsusuko sa damdaming matagal na niyang pilit na itinatago. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi ay nilaslas ng isang marahas na tunog ng pagputok ng gulong, kasunod ang pagbasag ng salamin ng kanilang sasakyan na nakaparada hindi kalayuan. Ang bawat piraso ng kristal ay tumalsik sa dilim, kasing bilis ng panganib na muling humahabol sa kanila. Mabilis na hinila ni Rafael si Amara sa likuran ng isang dambuhalang bato sa dalampasigan. Naramdaman ni Amara ang mabilis na paghinga ni Rafael sa kanyang batok habang mahigpit siyang niyayakap nito para protektahan. Ang kanyang puso na kanina lang ay punong-puno ng tamis. Ngayon ay naging isang tambol ng matinding kaba mula sa kalsada sa itaas ng dalampasigan. Nakita nila ang mga ilaw ng isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa alat ng dagat. Isang paalala na ang kapayapaang nahanap nila sa Cebu ay isa lamang panandaliang hininga bago ang mas matinding bagyo. Nahanap nila tayo. Ang pabulong na boses ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at mapanganib muli. Hindi sila hihinto hanggang hindi kanila nakukuha, Amara. Nayakap ni Amara ang kanyang sarili, habang ang init ng haplos ni Rafael ay unti-unting napapalitan ng malamig na katotohanan. Bakit ba ang bawat sandali ng kaligayahan ay palaging may kapalit na panganib? At sa gitna ng madilim na baybaying ito, sapat na ba ang pag-ibig na nagsisimulang umusbong para iligtas sila mula sa mga kamay ni Orlando? Naywang nakatingin si Amara sa madilim na karagatan, habang ang kanyang kamay ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa laylayan ng polo ni Rafael, ang kanyang tanging kuta sa gitna ng isang mundong nais siyang lamunin. Takot na takot ako, Rafael. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa tanging tao na natitirang saksi sa aking nakaraan. Ang boses ni Amara ay tila isang marupok na sinulid na pilit humahawak sa kanyang katinuan habang binabaybay nila ang isang madilim at masukal na landas patungo sa liblib na bahagi ng isang probinsya. Matapos ang pananambang sa Cebu, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Alam ni Rafael na ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para kay Orlando na burahin ang lahat ng ebidensya. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat, puno ng amoy ng luma at basang lupa na pumapasok mula sa bintana, tila babala ng isang lihim na matagal lang nabulok sa dilim. Nakatigil ang kanilang sasakyan sa harap ng isang maliit at barong-barong na kubo na halos lamunin na ng mga baging at matatayog na damo. Walang ilaw, walang ingay. Tanging ang huni ng mga kuliglig na tila nagsisilbing lamay para sa isang buhay na matagal nang itinago sa takot. Naramdaman ni Amara ang pang-inginig ng kanyang mga kamay habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay lumilikha ng tunog ng pagkabali na tila ba ang kanyang puso ay kasamang nagkakapira-piraso sa bawat lapit niya sa katotohanan. Ellen? Yaya Belen? Ang pabulong na tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kubo, lumilikha ng mahaba at nakakang-ilong tunog ng kinakalawang na bisagra. Mula sa dilim, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga mata ay maputi na at walang kislap. Bulag na ang panahon sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at tila mga tuyong sanga ng punong kahoy na pilit kumakapa sa hangin. Naramdaman ni Amara ang isang matinding paninikip sa kanyang lalamunan. Ito ang babaeng yumakap sa kanya noong sanggol pa siya. Ito ang babaeng dapat sana ay nagpalaki sa kanya kung hindi lamang namayani ang kasakiman.
Nilapitan niya ang matanda at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig nitong mga palad. Sino ka? Sino ang mga boses na yan? Ang paos at punong-puno ng takot na tanong ni Yaya Belen. Umalis na kayo. Sinabi ko na kay Orlando, wala akong sasabihin. Huwag yun na akong saktan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mitya na nagpasabog ng galit sa dibdib ni Amara. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Belen at idinampi ang kanyang pisingi sa mga kamay nito. Yaya Belen, ako ito. Si Amara. Ang batang kinuha sa'yo 27 taon na ang nakalilipas. Tingnan mo ako, Yaya. Damhin mo ako. Natigilan ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Amara. Kinakapa ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, hanggang sa marating nito ang kuwintas na ruby sa kanyang leeg. Sa sandaling mahawakan ni Belen ang rubing hugis sampagita, isang malakas na hitbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng matinding pighati na tila ba ang lahat ng takot na kinimkim niya ay biglang bumuhos. Amara, anak, buhay ka. Ang hagulhon ni Belen habang niyayakap ng mahigpit ang dalaga. Akala ko ay pinatay ka na niya. Sinabi ni Orlando na kung magsasalita ako, papatayin niya ang buong pamilya ko. Pinilit niya akong tumahimik. Pinilit niya akong magtago sa dilim na ito. Naramdaman ni Amara ang init ng mga luha ni Belen sa kanyang balikat. Ang kanyang sariling mga luha ay tila isang ilog na humuhugas sa lahat ng hirap na kanyang dinanas bilang si Lulu. Sa kanyang likuran, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay naging isang estatwa ng matinding determinasyon. Alam ng abogado na sa mga sandaling ito, hawak na nila ang huling pira-piraso ng puzzle na wawasak sa kaharian ni Orlando. Yaya, sasabihin mo ba sa inay ang totoo? Sasabihin mo ba sa kanya kung paano ka tinakot ni Orlando para makuha ako, ang pagsusumamo ni Amara? Tumango si Belen ng paulit-ulit. Ang kanyang mukha ay tila nagkaroon ng bagong liwanag sa kabila ng kanyang pagkabulag. Gagawin ko, anak. Kahit mamatay ako, sasabihin ko ang totoo. Pagod na akong matakot. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, ang katahimikan ng paligid ay biglang milaslas ng tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa. Ang liwanag na malalakas na headlight ay tumagos sa mga siwang ng kubo. Tila mga mata ng isang halimaw na nahanap na ang kanyang biktima. Naramdaman ni Amara ang paghinto ng kanyang puso. Mabilis na tumayo si Rafael at hinila ang kanyang baril habang ang kanyang kabilang kamay ay protektadong nakayakap kay Amara at kay Yaya Belen. Nahanap nila tayo. Ang pabulong na boses ni Rafael na kasing lamig ng kamatayan. Huwag kayong lalayo sa akin. Mula sa labas, narinig nila ang marahas na pagbukas ng mga pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa kubo. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa gabi. Isang boses na puno ng ngit-ngit at kawalan ng awa. Belen! Alam kong nariyan ka. Lumabas ka at ibigay sa akin ang babaeng yan. Kung ayaw mong maging libingan niyo ang kubong ito, ang sigaw ni Orlando. Bakit ba ang katotohanan ay laging sinusundan ng panganib na handang pumatay? At sa gitna ng masukal na probinsyang ito, may pagkakataon pa ba silang makatakas? O magiging huling saksi na ang kubong ito sa paglalaho ng tunay na Amara? Naywang nakayakap si Amara kay Yaya Belen. Habang sa labas, ang mga anino ng mga tauhan ni Orlando ay nagsisimulang pumaligid, handang tapusin ang lahat ng lihim sa ilalim ng madilim na langit. Ang dumi mo pa ring tingnan, Lulu. Kahit anong suot mo, kahit kaninong braso ka pa kumapit, amoy putik ka pa rin. You really think a piece of paper and a blind old woman can topple my empire? Ang boses ni Orlando ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng kamatayan sa loob ng maliit na kubo. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim, tila isang dambuhalang gagamba na handang sumakop sa kanyang biktima. Sa kanyang likuran, ang liwanag ng mga headlight ng kanyang sasakyan ay nagmimistulang mga mata ng demonyo
na nakatitig sa kanila. Naramdaman ni Amara ang pang-inginig ni Yaya Belen sa kanyang tabi. Mahigpit ang kanyang kapit sa braso ng matanda. Tila ba, sa pamamagitan ng kanyang paghawak, ay maililipat niya ang kanyang natitirang lakas dito. Sa kabilang panig, nakaharang si Rafael. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na bakal na hindi matitinag. Ngunit nakita ni Amara ang pawis na gumagapang sa gilid ng mukha ng abogado. Alam niya, higit kanino man, na dehado sila sa labanang ito. Dahan-dahang lumapit si Orlando. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumili ka ng tunog ng pag-ipit sa marupok na sahig na kawayan. May hawak siyang isang sobreng kulay kape. Ang sobreng naglalaman ng resulta ng DNA test na pilit nilang kinuha mula sa laboratorio noong nakaraang araw. Ito ba ang hinahanap nyo? Ang tanong ni Orlando habang iwinawagayway ang sobre. May kasama itong mapait na tawa na tila nanunuya sa lahat ng paghihirap ni Amara. Ninakaw ito ng mga tauhan ko bago nyo pa man mabasa ang nakasulat. How sad. Isang hakbang na lang, Amara. Pero nakalimutan mo yata na sa pamilyang ito, ako ang batas. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso na tila unti-unting nadudurog. Ang lahat ng kanilang sakripisyo, ang bawat patak ng dugo at pawis, ay tila naging abo sa harap ng kasamaan ni Orlando. Ang bawat pangungutya nito ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang katinuan. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera, Orlando. Ang paos na sagot ni Amara, habang pilit niyang itinataas ang kanyang noo sa kabila ng takot. Maari mong makuha ang papel na yan, pero hindi mo mabubura ang alaala ni Yaya Belen. Hindi mo mabubura ang dugong na nananalaytay sa akin. Tumawa ng malakas si Orlando, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puno ng pandilibak. Dugo? Sino maniniwala sa iyo? Ang mommy? Kasalukuyan siyang masaya sa piling ng Amara na ibinigay ko sa kanya. Isang Amara na masunurin, maganda, at higit sa lahat, hindi amoy kusina. Humakbang muli si Orlando palapit kay Yaya Belen. Ang kanyang muka ay naging kasing talim ng isang labaha. At ikaw, matanda? Binigyan na kita ng pagkakataong manahimik. Bakit kailangan mo pang lumabas sa lungga mo? Dahil hindi ko na kayang mamatay na may dalang kasalanan, Orlando. Ang sigaw ni Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Alam ko ang ginawa mo. Nakita ko ang takot sa mga mata ng batang Amara nang ilayo mo siya. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Orlando. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila ba sa sampalin ng matanda. Ngunit mabilis na humarang si Rafael at hinawakan ang kanyang braso. Ang pag-igting ng mga kalamnan ng dalawang lalaki ay tila isang kuryenteng bumabalot sa silid. Huwag mo siyang susubukang saktan, Orlando. Ang babala ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Nakarecord ang lahat ng usapan natin ngayon. Isang pindot ko lang, lalabas ang katotohanan sa buong mundo. Natigilan si Orlando. Ang kanyang mga mata ay lalong naging mapanganib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumingin kay Rafael nang may halong pagkamuhi. You think you're so smart, attorney? Tingnan natin kung hanggang saan ang talino mo kapag wala na kayong mataguan. Mabilis na tumalikod si Orlando at lumabas ng kubo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, narinig nila ang marahas na pag-lock ng pinto mula sa labas. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na kadena na inilalagay sa mga bintana. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso na tila hihinto sa pagtibok. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng kubo. Ang bawat patak nito sa tuyong lupa ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang huling sandali. Rafael, anong gagawin natin? Ang pabulong na tanong ni Amara habang niyayakap ng mahigpit si Yaya Belen. Tiningnan ni Rafael si Amara at sa gitna ng kadiliman, nakita ng dalaga ang isang bagay sa mga mata ng abogado na hindi niya inaasahan. Isang huling pag-asa na nakatago sa ilalim ng matinding sakripisyo. Amara, hawakan mo itong telepono ko, ang bulong ni Rafael. Huwag mong bibitawan.
May isang file dyan na hindi nakuha ni Orlando. Kapag nakalabas tayo rito, yan ang magiging kaligtasan mo. Bakit ba ang katotohanan ay kailangang dumaan sa apoy bago ito kilalanin? At sa gitna ng amoy ng gasolina at nagbabadyang liyab, mapoprotektahan nga ba nila ang isa't isa? O magiging abo na lamang ang lahat ng kanilang pinaglaban? Naiwang nakikinig si Amara sa tunog ng isang pusporo na kinaskas sa labas. Ang kanyang boses ay wala nang mailabas na hiyaw, habang ang unang liyab ng apoy ay nagsisimulang humalik sa dingding ng kanilang kinalalagyan. Hayaan mong lamunin ka ng apoy na gaya ng paglamon ng kahirapan sa iyong buong pagkatao, Lulu. Sa dulo ng gabing ito, ang abo mo ang magiging huling saksi sa iyong ambisyon na maging isang Villarama. Ang boses ni Orlando mula sa labas ng kubo ay tila kislap ng kidlat na nagpabilis sa daloy ng takot sa dugo ni Amara. Ramdam niya ang init na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng sahig. Ang amoy ng gasolina ay tila isang nakalalasong kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Sa gitna ng dilim at usok, nakita ni Amara ang bawat liyab ng apoy na sumisilip sa mga siwang ng dingding, mga dambuhalang dila ng kamatayan na handang lamunin ang lahat ng kanyang pangarap. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso na tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, si Yaya Belen ay walang tigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Amara. Ang bawat hagulhol ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa konsensya ni Amara. Siya ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay ng taong nag-alaga sa kanya noong sanggol pa siya. Rafael, ang pinto! Hindi ito bumubukas! Ang hiyaw ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid sa gitna ng dambuhalang ingay ng nagangalit na apoy. Nakita niya si Rafael na buong lakas na isinasandal ang kanyang balikat sa pinto. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa matigas na kahoy ay lumilika ng tunog ng pag-uumpog na tila hindi nagbibigay ng anumang lamat. Ang pawis sa mukha ng abogado ay humahalo sa itim na uling mula sa usok, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong determinasyon. Amara, dalhin mo si Yaya Belen sa sulok. Takpan niyo ang mga ilong niyo ng basang tela, ang utos ni Rafael, habang patuloy na nakikipagbuno sa pintuan. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Amara ay lumipad patungo sa mansyon ng mga Villarama. Naalala niya ang impostorang si Amara na kasalukuyang nagpapakasasa sa pagmamahal ni Doña Carmencita. Habang siya ay unting nauubusan ng hangin sa gitna ng apoy, ang wad na anak ay marahil kasalukuyang humihiling sa kanyang ina na pirmahan ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang kawalang katarungan ng sitwasyong ito ay tila isang mas matinding liyab na sumunog sa kalooban ni Amara. Hindi ako mamamatay rito. Hindi ako papayag na ang isang kasinungalingan ang manalo, ang sigaw ni Amara sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa loob ng naglalagablab na kubo. Nakita niya ang isang dambuhalang palayok ng tubig na ginagamit ni Yaya Belen sa pagluluto. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, hinila ni Amara ang palayok at ibinuhos ang laman nito sa isang bahagi ng dingding na tila pinakamarupo. Ang tunog ng pagsingaw ng tubig sa nagbabagang kahoy ay lumikha ng makapal na puting usok. Kinuha ni Amara ang isang mabigat na panggatong at buong lakas na inihampas ito sa bahaging kanyang binasa. Ang bawat pagkabasag ng kahoy ay tila isang pintig ng pag-asa. Sa wakas, isang maliit na butas ang nabuksan. "Rafael! Dito!" ang tawag ni Amara. Mabilis na lumapit si Rafael at tinulungan siyang palakihin ang butas. Ipinasok nila si Yaya Belen sa siwang bago sila sumunod na lumabas sa gitna ng nagbabadyang pagguho ng bubungan. Pagbagsak nila sa damuhan, naramdaman ni Amara ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang nasunog na balat. Napatingin siya sa kanyang likuran. Ang kubo ay isa ng dambuhalang bola ng apoy, isang libingan na muntik ng maging huling hantungan ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghingal, narinig ni Amara ang isang tunog na nagpapatigil sa kanyang puso. Hindi ito ang tunog ng apoy.
kundi ang boses ng impostorang si Amara na nanggagaling sa speakerphone ng telponyo ni Orlando na kasalukuyang nakatayo ilang metro lang ang layo mula sa kanila, nakatalikod at nanonood sa sunog. Orlando, tapos na ba? Pumirma na si Mommy sa transfer papers. Sa susunod na linggo, atin na ang lahat. Siguraduhin mong wala nang matitirang bakas ng lulu na yan. Naramdaman ni Amara ang kanyang buong pagkatao na tila naging yelo sa gitna ng init. Ang bawat salita ng impostora ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ng kanyang ina. Dahan-dahang humarap si Orlando, ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng demonyo nang makita silang tatlo na nakatayo sa dilim, puno ng uling at sugat, ngunit buhay. Talagang pusa ka, Lulu. Marami kang buhay. Ang pabulong na boses ni Orlando habang dahan-dahang binubunot ang isang patalim mula sa kanyang baywang. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na ang kamay ko mismo ang kukuha sa huli mong hininga. Bakit ba ang kasamaan ay tila laging may bagong paraan para manakit? At sa gitna ng masukal na kakahuyan, malayo sa anumang saklolo, mapoprotektahan nga ba ni Rafael si Amara mula sa harapang pag-atake ni Orlando? O tuluyan ng magtatagumpay ang kasakiman ng isang kapatid? Naiwang nakatitig si Amara sa patalim na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng apoy, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Tila isang babala ng isang marahas na paghaharap na walang sinuman ang makatitiyak kung sino ang mananatiling nakatayo sa dulo. Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo, Lulu? Bakit mas pinili ni Mommy ang isang estrangera kaysa sayo? Siguro dahil kahit ang sarili nating ina ay nasusuka sa amoy ng iyong kahirapan. Ang bawat salitang binitawan ni Orlando ay tila isang lason na dahan-dahang dumarating sa puso ni Amara habang nakatayo sila sa gitna ng madilim na kakahuyan. Nakakasilaw ang liwanag ng apoy mula sa nasusunog na kubo sa kanilang likuran, nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Orlando na ngayon ay puno ng pagkamuhi. Hawak nito ang isang patalim na kumikinang sa ilalim ng buwan, isang bakal na handang tumapos sa huling hadlang sa kanyang kasakiman. Naramdaman ni Amara ang kanyang tuhod na nanginginig, hindi dahil sa takot para sa kanyang buhay, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Ang kanyang sariling kuya, ang lalaking dapat sana ay nagtanggol sa kanya, ay siya ring taong nagsasabing na susuka sa kanya ang kanilang ina. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang sugatang braso ay tila sumasabay sa pagtulo ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang pamilyang winasak ng ganid at kasinungalingan. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat para kay Inay Orlando, ang paos na sagot ni Amara. Humakbang siya ng bahagya sa harap ni Yaya Belen, tila isang pananggalang sa matandang walang kalaban-laban. Maaring nakuha mo ang kanyang pirma, pero hinding-hindi mo makukuha ang kanyang kaluluwa. Isang araw, malalaman niya ang lahat at ang bawat patak ng luhang idinulot mo sa kanya ay babalik sa iyo ng sandaang uli. Tumawa si Orlando, isang tunog na kasing lamig ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Wala nang isang araw, Lulu. Dahil sa gabing ito, magiging bahagi na kayo ng abong ito. Mabilis na sumugod si Orlando. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit bago pa man madampi ang patalim sa balat ni Amara, mabilis na humarang si Rafael. Narinig ang tunog ng magkabanggaang katawan sa tuyong damuhan. Ang bawat paghingal ng dalawang lalaki ay tila isang pakikipagbuno sa kapalaran. Nakita ni Amara ang takot at tapang na naglalaban sa mukha ni Rafael habang pinipigilan ang bisig ni Orlando. "Takbo, Amara! Dalhin mo si Yaya Belen sa sasakyan!" Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tensyon habang pilit na inilalayo ang patalim mula sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso na tila hihinto sa pagtibok. Ayaw niyang iwan si Rafael. Ayaw niyang hayaan itong mag-isa sa kamay ng isang halimaw. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng abogado.
Isang pakiusap na iligtas ang katotohanang hawak ni Yaya Belen. Hinila ni Amara ang maninghinig na si Yaya Belen patungo sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan ni Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtulak sa kanyang sarili sa gitna ng matatalas na tinik. Narinig niya ang tunog ng isang malakas na pagkakalabog sa likuran, kasunod ang isang umol ng sakit na nagpalingon sa kanya ng may matinding kaba. Nakita niya si Rafael na nakahiga sa lupa, habang si Orlando ay nakatayo sa ibabaw nito, handang itarak ang patalim. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng buwan ay tila isang hatol na hindi niya matanggap. "Rafael!" ang hiyaw ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ngunit bago pa man matapos ni Orlando ang kanyang balak, isang nakasisilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mabilis na pagdating ng isang sasakyan at ang liwanag ng malalakas na headlight ay bumulag sa kanya ng panandalian. Isang grupo ng mga kalalakihan ang mabilis na bumaba. Mga taong hindi kilala ni Amara, ngunit tila dinala ng tadhana upang sumaklolo. "Tumigil kayo! Walang gagalaw!" Ang boses ng isang lalaking may awtoridad na umalingaw-ngaw sa gabi. Naramdaman ni Amara ang isang panandaliang pag-asa. Ngunit mabilis itong napalitan ng panibagong pangamba. Sino ang mga taong ito? Sila ba ay kakampi? O bahagi rin ng madilim na plano ni Orlando? Mabilis na tumakas si Orlando sa gitna ng kaguluhan, nawala sa kadiliman ng kakahuyan na tila isang aninong hindi mahuli. Naiwang nakahandusay si Rafael, habang si Amara ay mabilis na lumapit at niyakap ang dugo ang katawan ng abogado. "Rafael, huwag kang pipikit. Parang awa mo na, huwag kang bibitaw." Ang hikbi ni Amara habang idinidikit ang kanyang pisngi sa noo ni Rafael na puno ng malamig na pawis. Tumingin si Rafael kay Amara. May isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. "Ligtas na kayo. Yan lang ang mahalaga." Bakit ba ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay kailangang bayaran ng dugo ng mga taong nagmamahal sa atin? At sa gitna ng misteryosong pagdating ng mga estrangjero, ito na nga ba ang katapusan ng kanilang pagtakas? O simula lamang ng isang mas masalimuot na laro, kung saan ang buhay ni Amara ang nakataya? Naiwang nakatitig si Amara sa madilim na gubat kung saan naglaho si Orlando. Habang sa kanyang isip ay naglalaban ang pasasalamat at ang matinding takot para sa bukas na hindi pa rin tiyak. Ligtas na kayo. Iyan lang ang mahalaga. Ang mga huling salitang iyon ni Rafael bago siya mawala ng malay ay tila isang paulit-ulit na bulong na dumudurog sa puso ni Amara. Nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay tuyo na ang dugo, ngunit nananatiling nanginginig. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay tila sumasakal sa kanya, malayo sa init ng apoy at amoy ng gasolina na muntik ng maging huling hantungan nila sa probinsya. Naramdaman ni Amara ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa kanyang hita. Ang puting panyo ni Rafael, na ngayon ay halos mapula na sa dugo, ay mahigpit niyang hawak. Sa bawat segundong lumilipas, naalala niya ang mukha ni Rafael nang tanggapin nito ang saksak na parasana sa kanya. Isang abogadong may maranyang buhay, isang lalaking walang kinalaman sa kanyang kahapon, ngunit handang ialay ang lahat para sa isang babaeng tinatawag ng mundong hamak na tagapagluto. "Bakit, Rafael? Bakit kailangan ikaw ang magbayad para sa kasalanan ng aking kapatid?" Ang pabulong na tanong ni Amara sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na handa ng maputol. Sa kanyang tabi, nakaupo si Yaya Belen, tahimik na nagro-rosaryo sa dilim ng kanyang pagkabulag. Ang bawat paggalaw ng mga daliri ng matanda sa mga butil ng rosaryo ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis, isang panalangin sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang kanilang kaligtasan ay naging posible dahil sa mga pulis na tinawagan ni Rafael bago pa man sila makarating sa kubo, isang planong hindi sinabi sa kanya upang hindi siya lalong kabahan. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso
na tila unti-unting nagiging bato. Ang bawat luhang pumapatak ay hindi na lamang dahil sa pighati. Ito ay dahil sa isang nag-aapoy na galit na ngayon ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng ospital. Ang uling sa kanyang muka ay wala na, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mas lalong naging malalim. Hindi na ako tatakbo, Yaya. Ang deklara ni Amara, ang kanyang boses ay naging matatag, kasing talim ng patalim ni Orlando. Kung dugo ang gusto ni Orlando para sa kapangyarihan, ibibigay ko sa kanya ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Babalik tayo sa Manila. Babalik tayo sa mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Belen ang kanyang muka. Anak, mapanganib doon. Hawak ni Orlando ang lahat. Ang mommy mo, baka hindi ka pa rin niya paniwalaan. Papaniniwalain ko siya, Yaya. Ang sagot ni Amara habang hinahawakan ang kanyang rubing kuwintas. Dahil sa gabing ito, natutunan ko na ang katotohanan ay hindi nananatiling nakatago. Kahit sunugin mo ang bahay, kahit patayin mo ang mga saksi, ang dugo ay palaging hahanap ng paraan para makapagsalita. Biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na bakas ang pagod sa muka. Mabilis na tumayo si Amara. Ang kanyang hininga ay tila tumigil habang naghihintay ng hatol. Stable na siya, pero kailangan niya ng masusing obserbasyon, ang wika ng doktor. Mapalad siya dahil hindi tinamaan ang kanyang mahahalagang organo, ngunit marami siyang nawalang dugo. Naramdaman ni Amara ang isang panandaliang ginhawa, ngunit agad itong napalitan ng isang panibagong tensyon. Lumapit sa kanya ang isa sa mga pulis na sumaklolo sa kanila, at may iniabot na isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang telepono ni Rafael, na basag na ang screen, ngunit may isang maliit na memory card na nakadikit sa likod nito gamit ang tape. Ito ang iniwan ni attorney bago siya mawalan ng malay, ang bulong ng pulis. Sabi niya, ibigay ito sa'yo at wag na wag mong hahayaang makuha ng kahit sino. Nanginig ang mga daliri ni Amara habang kinukuha ang card. Sa loob nito ay ang huling ebidensya. Ang video ni Orlando na umaamin sa kanyang mga krimen habang nasa loob ng nasusunog na kubo. Isang patunay na hindi kayang burahin ng anumang transfer of assets. Bakit ba sa gitna ng matinding sakit, doon lamang lumalabas ang tunay na lakas? At sa pagbabalik ni Amara sa Manila, handa na ba siyang harapin ang kanyang ina na kasalukuyang yumayakap sa isang kasinungalingan? O muli siyang lalamunin ng kapangyarihan ng mga Villarama? Naiwang nakatitig si Amara sa madilim na pasilyo ng ospital, habang sa kanyang isip ay naglalaban ang imahe ni Rafael na duguang nakahandusay, at ang mukha ni Orlando na tumatawa sa kanyang paghihirap. Pirmahan mo na ito, Mami. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kinagawa ko ito para protektahan ang ating pamilya mula sa mga taong gustong kumuha ng kung anong hindi sa kanila. This is for the Villarama legacy. Ang boses ni Orlando ay tila isang malambot na pilus na nagtatago ng matatalas na tinik ng panlilinlang. Nakatayo siya sa dulo ng dambuhalang mesa sa boardroom ng Villarama Tower, habang sa harap niya ay nakaupo si Doña Carmencita, na bakas ang labis na pagod at pangungulila sa mukha. Sa gilid ng matanda ay nakatayo ang impostorang si Amara, na may mapagkalingang kamay sa balikat ni Carmencita, habang lihim na nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Orlando. Nanginginig ang mga daliri ni Carmencita habang hawak ang isang mamahaling pluma. Ang puting papel sa kanyang harap ay tila isang hatol na magtatapos sa kanyang karapatan sa lahat ng ari-ariang pinaghirapan niya at ng kanyang yumaong asawa. Tumingin siya sa impostora, naghahanap ng kasiguraduhan. Sigurado ka ba, anak? Ito ba talaga ang makabubuti sa atin? Ang paos na tanong ni Carmencita. Opo, Mami, para hindi na kayo ma-stress sa negosyo. Ako na po ang bahala rito, kasama si Kuya Orlando. Ang sagot ng impostora sa kanyang pinakamalambing na boses, na tila isang sirena
na dahan-dahang hinihila ang matanda sa ilalim ng dagat. Dahan-dahang ibinaba ni Carmencita ang pluma, patungo sa linyang dapat niyang pirmahan. Ang bawat milimetro ng paglapit ng tinta sa papel ay tila isang tibok ng kaba sa dibdib ni Amara, na kasalukuyang nakatayo sa labas ng dambuhalang pintuan ng boardroom. Naramdaman ni Amara ang lamig ng hawakan ng pinto sa kanyang palad. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng digmaan. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang wheelchair si Yaya Belen, na kahit bulag ay tila nararamdaman ang bigat ng sandaling iyon. At sa kabilang bahagi niya, naroon si Rafael, na kahit may benda pa sa ilalim ng kanyang polo at bahagyang namumutla, ay nananatiling nakatayo ng tuwid, ang kanyang tanging kuta. Handa ka na ba, Amara? Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong, hangin sa gitna ng nagbabadyang unos. Tumango si Amara. Wala na ang takot ng isang tagapaglutong si Lulu. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding determinasyon na bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang dambuhalang pintuan ng boardroom. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra nito ay pumutok sa katahimikan ng silid, dahilan upang mapahinto ang pluma ni Carmencita sa ere. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Ang mukha ni Orlando ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang estatwa ng matinding gulat at takot. Ang impostorang si Amara ay napabitaw sa balikat ni Carmencita. Ang kanyang mga labi ay napaawang sa hindi maipaliwanag na pangamba. Nakatayo si Amara sa gitna ng pintuan. Ang kanyang postura ay kasing tatag ng isang reyna. Suot niya ang kanyang lumang rubing kuwintas na kuminang sa ilalim ng mga chandelier, tila isang mitsa na nagpasabog sa katahimikan ng silid. Itigil mo ang pagpirma na yan, inay, ang deklara ni Amara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom, matatag at puno ng otoridad. Dahil ang taong pinagkakatiwalaan mo ay ang taong pumatay sa iyong katahimikan 27 taon na ang nakalilipas. Napatayo si Orlando. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting sa ibabaw ng mesa. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Gwardiya! Paano nakapasok ang baliw na ito? Ngunit walang dumating na gwardiya. Sa halip, dahan-dahang iginiya ni Rafael ang wheelchair ni Yaya Belen papasok sa silid. Ang matandang bulag ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng boses ni Orlando. Ang kanyang muka ay puno ng isang pait na matagal ng kinimkim. Orlando, tanda ko ang boses mo. Ang paos na hiyaw ni Yaya Belen, na tila isang sumpa mula sa nakaraan. Tanda ko ang boses ng lalaking kumuha sa batang Amara sa mga bisig ko habang ako ay nagmamakaawa. Naramdaman ni Amara ang kanyang buong pagkatao na tila naging isang dambuhalang alon na handang sumapi sa pampang. Tumingin siya kay Doña Carmencita na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong gulat, pag-aalinlangan at isang unti-unting namumuong pagkilala. Bakit ba ang katotohanan ay tila isang multo na bumabalik sa gitna ng karangyaan? At sa harap ng lahat ng mga board members at ng kanyang sariling ina, may sapat na bang lakas ang boses ni Amara para gibain ang kaharian ng kasinungalingan ni Orlando o muli siyang lalamunin ng lason ng kanyang sariling kapatid? Naiwang nakatayo si Amara sa gitna ng silid, habang sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang memory card na naglalaman ng huling hatol at sa kabilang panig, ang impostorang si Amara ay nagsimulang manginig, tila isang anunong natatamaan ng matinding liwanag. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Huwag kayong makinig sa kanila. This is a setup. Mommy, look at her. She's just desperate to get our money. Ang sigaw ni Orlando ay tila isang desperadong hiyaw ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang kanyang mukha na kanina lang ay punong-puno ng kakinisan at kapangyarihan ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsisilabasan, habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Sa kabila ng kanyang pambubulyaw,
nanginginig ang kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita niya ay tila mga hungkag na tunog sa gitna ng bigat ng presensya ni na Amara at Rafael. Nananatili nakatayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa kapatid na nagtapon sa kanya sa dilim. Naramdaman niya ang kanyang puso na tila isang dambuhalang tambol na nagbababadya ng huling paghuhukom. Wala na ang takot. Ang bawat hapdi ng paso sa kanyang balat mula sa sunog ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang labanang ito. Sa kanyang tabi, dahan-dahang inilabas ni Rafael ang memory card at isinalpak ito sa dambuhalang monitor ng boardroom. Ang katotohanan ay hindi kailanman nasusunog, Orlando. Ang mahinahong boses ni Rafael na tila isang hatol ng kamatayan. Biglang nabuhay ang dambuhalang screen. Doon, sa harap ng lahat ng mga board members at ni Doña Carmencita, lumabas ang imahe ni Orlando sa loob ng nasusunog na kubo. Ang kanyang boses na puno ng pagmamayabang at kawalan ng awa ay umalingaw-ngaaw sa buong silid. Akala mo ba makakapasok ka sa pamilyang ito? Ako ang nagtapon sa iyo noon, at ako rin ang tatapos sa iyo ngayon. Walang makakaalam na ikaw ang tunay na Amara Villarama. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Doña Carmencita ang naririnig. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba may dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Tumingin siya kay Orlando at pagkatapos ay kay Amara. Sa mga mata ni Amara, nakita niya ang sarili niyang mga mata. Ang lumbay, ang tatag at ang pagmamahal na kailanman ay hindi na itawid ng impostora. Orlando, ang paos na tawag ni Carmencita. Anak ko, paano mo nagawa ito sa sarili mong kapatid? Paano mo nagawang pagmuhain akong baliw sa loob ng mahabang panahon? Mommy, it's not what you think. Fake ang video na yan. Sinadya nilang i-edit yan. Ang pagpupumilit ni Orlando habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na lumapit si Carmencita. Ang tunog ng pagdampi ng palad ng matanda sa pisngi ni Orlando ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang sampal na hindi lamang nagmula sa galit, kundi mula sa 27 taon ng pait at pangungulila. Ang sampal na iyon ay tila nagpatahimik sa lahat ng kasinungalingan sa paligid. Wala akong anak na halimaw! Ang hiyaw ni Carmencita. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pighate na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay nagkakapira-piraso. Naramdaman ni Amara ang kanyang mga tuhod na nanghihina. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang humpay, humuhugas sa lahat ng dumi at uling ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa kanya si Carmencita. Dahan-dahang hinawakan ng matanda ang mukha ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinikilala ang bawat linya at bawat bahagi ng mukha ng kanyang tunay na anak. Amara, anak ko. Ang hikbi ni Carmencita habang niyayakap ng mahigpit ang dalaga. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Inay dahil hindi kita nakilala agad. Patawarin mo ako sa lahat ng pasakit na idinulot ng sarili nating dugo. Nayakap ni Amara ang kanyang ina ng kasing higpit ng isang taong nalulunod na nakahanap ng pampang. Ang amoy ng kanyang ina, ang amoy na tanging sa panaginip lang niya nadarama, ay naging totoo na sa wakas. Ang bawat hagulhol nila ay tila isang himig ng paglaya mula sa isang madilim na bilangguan. Sa kabilang dako, ang impostora ay pilit na tumatakas. Ngunit hinarang siya ng mga pulis na kasunod ni na Rafael. Si Orlando naman ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nilalagyan siya ng posas. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon ng katotohanan. Bakit ba ang katarungan ay kailangang dumaan sa pinakamadilim na gabi bago masilayan ang liwanag ng umaga? At sa pagyakap ni Amara sa kanyang ina,
sapat na nga ba ang pagbabalik ng kanyang pangalan para hilumin ang mga sugat na iniwan ng 27 taon? Naiwang nakasandal si Amara sa dibdib ni Carmencita, habang sa labas ng gusale, ang araw ay nagsisimulang sumikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa isang buhay na sa wakas ay tinawag sa kanyang tunay na pangalan. Akala ko noong una, sapat na ang mabawi ang aking pangalan upang makaramdam ng ganap na kaligayahan. Ngunit sa bawat gabi na nagigising ako sa malambot na kama ng mansyong ito, hinahanap-hanap pa rin ng aking katawan ang amoy ng usok at ang magaspang na sahig ng aking nakaraan. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng kanyang dambuhalang silid. Suot ang isang manipis na sutlang pantulog na kulay puti. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa malamig na rehas na gawa sa bakal, habang pinagmamasdan ang malawak na hardin ng mga villarama na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang bango ng mga bulaklak ng sampagita ay humahalimuyak sa hangin, tila isang banayad na paalala ng kanyang tunay na pinagmulan. Isang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng kasinungalingan ni Orlando. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay tila may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Carmencita. May dalang isang baso ng gatas. Ang matanda ay bakas pa rin ang kapaguran sa mga mata. Ngunit ang kanyang mukha ay meron ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hindi ka pa rin ba makatulog, anak? Ang pabulong na tanong ni Carmencita habang inilalapag ang gatas sa mesa. Lumapit si Amara at niyakap ang kanyang ina. Ang init ng katawan ni Carmencita ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga anino ng nakaraan. Naninibago pa rin po ako, inay. Minsan, natatakot ako na baka pagising ko, nasa loob pa rin ako ng nasusunog na kubo, o kaya ay nagluluto pa rin ako sa gilid ng kalsada. Hinawakan ni Carmencita ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay puno ng pagmamahal. Hindi na mangyayari yon, Amara. Hindi na kita hahayaang mawala uli. At ang bawat taon na kinuha sa atin, susubukan nating punan ng mga bagong alaala. Kinaumagahan, tinalaw ni Amara si Orlando sa bilangguan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng malamig na pasilyo ng presento ay tila isang pagkatapos sa kabanata ng kanyang pait. Nakita niya ang kanyang kuya sa likod ng mga rehas. Ang dating makapangyarihang Orlando ay ngayon ay mukhang matandang walang buhay. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkamuhi sa kabila ng kanyang pagkatalo. Narito ka ba para pagtawanan ako, Lulu? Ang paos na tanong ni Orlando. Hindi, Orlando, ang matatag na sagot ni Amara. Narito ako para sabihing pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa aking puso. Ang bawat sandaling galit ako sa iyo, ninanakaw ko ang oras na dapat ay ibinibigay ko sa aking paghilom. Tumalikod si Amara nang hindi hinihintay ang sagot ni Orlando. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Rafael sa kanyang sasakyan. Ang abogado ay mukhang masigla na. Ang benda sa kanyang katawan ay wala na. At ang kanyang mga mata ay may dalang isang kakaibang liwanag nang makita ang dalaga. Dinala ni Rafael si Amara sa isang maliit na burol na tanaw ang buong lungsod. Habang lumulubog ang araw, dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak. Isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi na niya ito hahayaang mag-isa. Amara, tapos na ang laban para sa iyong pangalan. Ang bulong ni Rafael habang nakatitig sa abot tanaw. Leon, gusto ko namang simulan ang laban para sa ating kinabukasan. Gusto kong makita kang tumatawa nang hindi iniisip ang bukas. Gusto kong maging bahagi ng bawat pintig ng iyong puso. Naramdaman ni Amara ang kanyang puso, na tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya sa hawla. Ang init ng haplos ni Rafael sa kanyang pisingi ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, habang ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng pag-asa. Salamat, Rafael, ang pabulong na sagot ni Amara.
Salamat sa hindi pagsuko sa akin nang ako mismo ay handa ng sumuko. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, isang tawag mula sa ospital ang natanggap ni Rafael. Ang matandang si Yaya Belen ay biglang dumanas ng matinding paninikip ng dibdib. Ang kanyang huling hiling bago mawala ng malay ay ang muling mahawakan ang kamay ng batang Amara. Bakit ba ang bawat hakbang patungo sa kaligayahan ay palaging may kasamang paalala ng mortalidad? At sa huling hininga ng taong naging saksi sa kanyang pait, makakakuha ba si Amara ng ganap na kapayapaan o may mga lihim pa ring hindi nasasabi ang matanda na magbabago sa lahat? Mabilis na pinaharurot ni Rafael ang sasakyan patungo sa ospital, habang si Amara ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kwintas na nanalangin na wag munang bawiin ng tadhana ang huling tulay sa kanyang nakaraan. Ang bawat mahinang pagnaas ng dibdib ni Yaya Belen ay tila isang mabuway na sinulid na handa ng maputol sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Nakatayo si Amara sa tabi ng katuuran ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kulubot at tila porsela ng balat ni Belen. Ang tunog ng mga instrumentong nagbabantay sa tibok ng puso ng matanda ay ang tanging boses na namamayani sa katahimikan. Isang ritmo ng oras na unti-unting nauubos. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng silid ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Amara, na ngayon ay puno ng isang uri ng pighati na hindi mapait, kundi puno ng pasasalamat. Dahan-dahang imulat ni Yaya Belen ang kanyang mga mata na wala ng paningin. Ngunit tila nakikita ang kaluluwa ni Amara sa pamamagitan ng kanilang pagkakaugnay. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, handa na siyang magpahinga dahil natapos na niya ang kanyang misyon sa mundong ito. Amara, anak? Ang pabulong na tawag ni Belen, ang kanyang boses ay tila isang anino na lamang ng hangin. Huwag kang malulungkot. Masaya ako. Dahil bago ako pumikit, alam kong nahanap mo na ang iyong tahanan. Ang katotohanan ay sapat na para maging liwanag sa aking pag-alis. Naramdaman ni Amara ang kanyang mga luha na pumatak sa palad ng matanda. Yaya, huwag mo kaming iiwan. Marami pa tayong gagawin. Gusto ko pang ipatikim sa iyo ang lahat ng pagkaing iluluto ko sa mansyon. Umiling ng bahagya si Belen. Ang bawat sampagita ay may oras ng pagpukadkad at oras ng pagkalagas. Pero ang bango nito, mananatili sa iyong puso. Alagaan mo ang iyong inay at huwag mong hahayaang muling lamunin ng dilim ang iyong pangalan. Dahan-dahang lumaylay ang kamay ni Belen. Ang mahabang linya sa monitor ay nagpakita ng isang tuwid na guhit. Kasunod ang isang mahabang katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagluluksa. Naramdaman ni Amara ang isang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Pumanaw si Belen ng may ngiti, isang saksi na sa wakas ay nakahanap ng katarungan. Ilang buwan ang lumipas, ang pangalang Lulu ay naging isang magandang alaala na lamang ng kanyang paglalakbay. Nakatayo si Amara sa harap ng isang bagong gusali sa Cebu, isang bahay ampunan na pinangalanan niyang Tahanan ni Amara. Sa kanyang tabi ay si Doña Carmencita, na ngayon ay masigla na at masayang nakikipaglaro sa mga batang ulila. Sa kabilang dako naman ay si Rafael, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa init ng apoy hanggang sa lamig ng tagumpay. Salamat sa pagdala sa akin dito, Rafael. Ang wika ni Amara habang nakatanaw sa mga batang nantatakbuhan. Dito nagsimula ang lahat, at dito ko rin gustong simulan ang pagbibigay ng pag-asa sa iba. Gusto kong malaman ng bawat bata rito na ang kanilang pangalan ay hindi lamang basta salita, kundi isang kwento ng pag-ibig. Hinawakan ni Rafael ang baywang ni Amara at dahan-dahang hinalikan ang kanyang noo. Ang iyong kwento, Amara, ay magiging inspirasyon sa lahat, na kahit gaano man katindi ang dumi ng putik na ipahid sa atin,
Ang tunay na hiyas ay laging kikinang sa tamang panahon. Lumingon si Amara sa lumang kumbento sa malayo, kung saan siya iniwan 27 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang kanyang rubing kuwintas ay hindi na simbolo ng kanyang pagkaulila, kundi simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat talulot ng sampagita sa kanyang leeg ay tila bumubulong ng isang pangako, na ang pag-ibig ng isang ina at ang katarungan ng tadhana ay palaging hahanap ng paraan para muling magtagpo. Bakit ba ang buhay ay tila isang malaking siklo ng pagkawala at pagbabalik? At sa gitna ng halimuyak ng mga sampagita sa Cebu, nahanap ni Amara ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, kundi nakukuha lamang sa pagyakap sa katotohanan ng buong puso. Naiwang nakangiti si Amara sa ilalim ng asul na langit, habang sa kanyang paligid, ang tawanan ng mga bata ay tila isang napakagandang awitin na nagbabadya ng isang bukas na wala ng anino ng pait, kundi puno lamang ng walang hanggang pag-asa. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng pait at uling mula sa buhay ni Amara Villarama. Sa ilalim ng naglalakihang mga puno ng nara sa bakuran ng mansyon, ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita ay humahalo sa amoy ng masarap na pagkaing niluluto sa kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Lulu ang nagluluto para sa mga taong nang mamaliit sa kanya. Nagluluto siya para sa mga taong itinuturing niyang buhay at kaluluwa. Nakatayo si Amara sa harap ng isang dambuhalang frame ng litrato sa kanilang sala. Doon, nakangiti si Yaya Belen sa gitna ng isang harden, isang imahe na kinuha bago ito pumanaw. Sa kabilang dahon naman ay ang litrato ng kanyang ama at ina noong kanilang kabataan. Naramdaman ni Amara ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman sa mundo. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang isang salita sa mga dokumento. Ito ay naging isang kuta ng katarungan at pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Doña Carmencita, na ngayon ay masigla na at palaging may ngiti sa mga labi. Hinawakan ng matanda ang balikat ng kanyang anak. Ang kanilang mga refleksyon sa salamin ay tila isang patunay na ang dugo ay palaging makakahanap ng daan pauwi. Inay, tiningnan ko ang report mula sa tahanan ni Amara sa Cebu, ang malambing na wika ni Amara. May 5 bata na tayong nahanap ang tunay na pamilya sa buwang ito. Ang bawat isa sa kanila, nahanap na ang kanilang tunay na pangalan. Niyakap ni Carmencita ang kanyang anak ng mahigpit. Dahil sa iyo yon, Amara, ginawa mong inspirasyon ang iyong dusa para maging liwanag sa iba. Iyan ang tunay na pamana ng mga Villarama, hindi ang pera, kundi ang malasakit. Nang hapong iyon, dinalaw ni Amara ang kabilang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa isang tahimik na sementeryo, inalaya niya ng mga sariwang bulaklak ang punto di Yaya Belen. Doon, naramdaman niya ang presensya ni Rafael na palaging nasa kanyang likuran. Lumapit ang abogado at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magpagpo ng may kasiguraduhan. Rafael, tinatanong ko ang sarili ko minsan. Napatawad ko na ba talaga si Orlando? Ang pabulong na tanong ni Amara habang nakatitig sa puntod. Humarap sa kanya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghangga. Ang pagpapatawad, Amara, ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang ginawa niya. Ito ay ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin ng kanyang kasalanan ang iyong kaligayahan. Nasa bilangguan siya, pinabayaran ang kanyang utang sa batas. Ngunit ikaw ay malaya na. Mumiti si Amara, isang ngiting kasing liwanag ng umaga. Tama ka, napatawad ko na siya hindi dahil kailangan niya, kundi dahil kailangan ko. Gusto kong magmahal ng buo, nang walang anino ng galit na humaharang sa atin. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni Amara, sa gitna ng mga bulaklak at sa ilalim ng dambuhalang puno. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at binuksan ito.
isang singsing na may disenyong sampagita na may maliit na ruby sa gitna. Amara Villarama. Sa loob ng 3 taon, nakita ko ang iyong pagbangon mula sa abo. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging kuta mo habang buhay. Papayag ka bang maging asawa ko? Ang bawat pintig ng puso ni Amara ay tila isang awit ng pagsang-ayon. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Oo, Rafael, higit pa sa oo. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang aral na iniwan ni Amara sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang katotohanan ay maaaring ibaon sa putik, sunugin sa apoy, o itago sa dilim ng maraming taon. Ngunit kailanman ay hindi ito mapapatay. Ang pag-ibig, kapag hinaluan ng tatag at katarungan, ang tanging kapangyarihan na kayang magbalik ng isang nawawalang kaluluwa sa kanyang tunay na tahanan. Ang rubing sampagitil sa leeg ni Amara ay kuminang sa huling pagkakataon sa ilalim ng paglubog ng araw. Hindi na ito isang simbolo ng pagkaulila, kundi isang bituin na nagpapaalala na sa bawat dulo ng isang masakit na kabanata, laging may naghihintay na bagong umaga. Isang umagang may pangalan, may pamilya, at may pag-ibig na walang hanggan.